dapat unahin muna yung bigas, yung mahiwagang 20 peso bigas na ewan kung bakit naman yung pinangako. Naloka naman ako nung pinangako yun. Good pa ako nun eh. Medyo naniniwala pa akong may pag-asa noon. Abay, nagulat ako. Paano magiging 20 pesos yan? Akala ko tutulungan natin na magsasaka. Paano magiging 20 pesos eh, yung abono kataas-taas, yung crudo kataas-taas, yung... Ayun, yun. Pinagmalaki sa SONA. May ilang political analyst at legal expert na nagsabing nakakadismaya ang SONA ngayong taon. Sa inyong pananaw, aling mga bahagi ng talumpati ang hindi sumasalamin sa tunay na sitwasyon ng ating bansa? Ay, nako. Kawawa naman yung kapatid ko. Parang may alternate universe yata sa palasyo. Kung ano-ano yata rin report doon na kunyari may accomplishment. Wala namang accomplishment. Marami kasi. Ang dami talagang pinagsasabi na nahilo ko. Eh, syempre, unang-una, lahat ng tao nagtatanong sa akin, bakit naging space cadet? Mag-astronaut na tayo. Nagkakamot nga ako ng ulo eh. Ano ba yun? Na magkaka-launching pad daw sa Cagayan. Kauna-unahang spaceport. Katabi pa namin sa Ilocos Norte. Eh sabi ko sa loob ko, wala na ngang port dun sa Port Irene. Wala na ngang airport sa Lalo. Hindi mabuksan-buksan. Magkakaroon pa ng spaceport. Tapos yung Cagayan na yan, eh halos kinain na ng buong dagat at ng ilog. Sa dami ng dumaan na bagyo, lalagyan pa ng spaceport. Ano ba yan? Ano ba yung mga paglalaroan ng mga rocket ship? Meron ng Philippine Space Agency, meron pang sinasabi si General Browner na spaceport para sa military naman. Nakukunin na naman sa modernization. Yung modernization na yan, 14 years na, hindi na modern. Pero kayo po, dahil sa, alam nyo, nagkaisa kayo sa mga nag-ano din ng budget, ang legislative branch, meron ba tayong pang pondo dito sa rocket na to? Nagtataka nga ako ba, kung saan yan kukunin na naman ba yan sa modernization? Kawawa naman sundalo natin, wala na nga baril. Na babara yung mga second hand na bulok galing South Korea. Eh, hindi ko nga maintindihan kung saan manggagaling yan, nakakapagtaka. Ang dami-daming sinasabi na paggagastosan. Yung malaki din na dun sa budget na mahabang debate namin, yung 84 billion nung DepEd, yung school building fund. Hindi naman nagre-report na maayos. May malabong mga report na yung 40,000 daw na pinangako, nasa 23,000 na daw yung tapos. Pero pag tinanong mo sa DepEd, wala pang 1,000 ang natatapos sa taong ito. Kaya ano ba nangyayari? Hindi ko maintindihan. Ang labo nung tungkol sa education na number 1 sa budget sana. Eh talagang nakita ninyo, very motherhood yung statements, di ba? Pie in the sky, very motherhood lahat. Ang pinaka-importante, itaas ang sahod ng guro. Yan ang pinaka-importante at the end of the day, di ba? Hindi naman school building, hindi naman computer. Tapos yung marami rin nagtatanong, magkakaroon ng computer center sa mga gubat? Saan yung internet dun? Walang kuryente dun. Kaya nga, mobile daw, mobile. Ay, naku, tignan natin kung paano ba yan talaga. Samantalang yung mga teachers natin, ganun pa rin yung sahod, pati yung chalk allowance, hindi nabibigay ng buo. Nandun pa rin, nakapako pa rin sila dun sa, Salary Standardization 5 na hindi pa kompleto. So, paano mag-i-improve kung mismo yung teacher hindi naasikaso? Pero may nasabi siya tungkol sa teacher, Senator Amy, na walang teacher na magre-retire na teacher 1. Well, sana, hopefully, pero alam naman natin na marami pa ring teachers na hindi na po promote at yung promotion na politika na rin eh. Naku, pambira talaga, di ba? Nabibili pa, may nabaril pa sa Palawan. Kaya ang hirap talaga, marami talagang dapat gawin sa edukasyon. Hindi naman bobo yung Pilipino, pero pag tinignan mo yung mga PSA scores, yung mga PISA, di ba? Ang baba ng score ng mga anak natin. So, paano nyo po marirate itong naging SONA ng presidente na inyong kapatid? Ikaw naman, di nga ako pumunta eh. So, ayan. Absent na nga ako eh. Speaking of hindi kayo pumunta, maraming mga opisyal na hindi pumunta. Anong dahilan nyo ba't hindi po kayo pumunta? Hindi naman kami nag-usap sa minority. Sa totoo lang, hindi nga kami nagkita-kita. Kanya-kanya na lang. Nung dumating kami sa Senado, punta ka mamaya. Hindi. Lahat hindi. Ako, masama ang loob ko. Sa totoo lang. Last year, wala akong gana. This year, mas lalo akong walang gana. Kasi
kinakasuhan naman ang mga minority, inuubos naman kami. Pagkatapos 2 kinulong, 1 fugitive. Tama ba to? Hindi naman yata karapat-dapat. Pero may Palibasa picture, ha? nagsasalita ng kritisismo, posisyon daw, ay nako. May picture na kumakalat. Ang gaganda ng mga damit ninyo. Kaya akala namin aatin kayo dun sa zona eh. Hindi, ang damit ko nga yung mga punit-punit, puro mga retaso yon. Sabi ko sa pinsan ko, kasi pinsan ko gumawa, pinatahi ko lang eh. Sabi ko, eto, isang katutak na retasong itim. Ibuo mo yan, gawin mong palda, at saka yung bulok na barong. Tapos sabi niya, walang gana naman itong pinapagawa mo sa akin. Sabi ko, ganyan ang itsura ng ekonomiya natin, yan ang bansa natin, gutay-gutay, punit-punit, pira-piraso, tagpi-tagpi. Gawin mo na, yan na yan, wala na yan. At wala akong gana gumawa ng glamorosa. Wala sa mood eh. So regarding sa SONA po pa rin, yung racket, may tinanong kasi, di sinagot ng diretso, sabi common sense lang. Pero kung kayo po tatanungin, may benefits ba tayo makukuha or gain dyan sa racket o dapat mas unahin yung ibang bagay? Siguro naman, dapat unahin muna yung bigas, yung mahiwagang 20 peso bigas na ewan kung bakit naman yung pinangako. Naloka naman ako nung pinangako yun. Good pa ako nun eh. Medyo naniniwala pa akong may pag-asa noon. Abay, nagulat ako. Paano magiging 20 pesos yan? Akala ko tutulungan natin na magsasaka. Paano magiging 20 pesos eh? Yung abono, kataas-taas. Yung crudo, kataas-taas. Ganyan, yun. Pinagmalaki sa SONA na yung excise tax na minadali nila sa Senate at saka sa Congress, minadali nila ang todo. Wala nang debate eh. Sabi nila, kailangan. O, nung linabas yung announcement, ang tinanggalan lang naman ng excise tax, yung kerosene at saka LPG, yung inaasam-asam na crudo at saka yung gasolina. Wala naman. Para pa kami nagpakamatay doon sa excise tax na yun. Sana, kahit bawasan yung excise tax, kahit mga lahati man lang, at pati na rin yung VAT, dapat tanggalin na rin para sa mga minimum consumers. Ang taas na naman eh. Di ba? Sabi nila, bumaba, taas. Di ko na nga sinusundan eh. Pero nagano po kayo ha? Nanood doon po kayo. Paano kayo nanood? Or saan kayo nag-monitor nung zona ng inyong ading? Natetense kasi ako pag pagsasalita ang kapatid ko, na-stress ako. Yung ibang minority, nagtipon-tipon doon sa lugar ni Alan, Peter Cayetano. Ako sumunod na lang after. Kasi nagdadasal ako sa umpisa lagi, nanenervous ako. Tatakot ako kung anong sasabihin eh. Kasi, yun nga, kung ano-ano yung mga racket, computer sa gubat, nakakakamot ng ulo eh. Samantalang sagkahig santuka ang karamihan ng pamilya ngayon. Pero sinabi nyo kanina na naaawa kayo sa kapatid nyo dahil kung ano-ano na yung pinagsasabi niya. Sa tingin nyo may gumagawa nung mga sinasabi niya sa SONA? Matinik naman yun eh. Marunong Sino naman kaya? yun. Ewan, maraming wibulong dun eh, di ba? Pero siya ang gumawa at naniniwala kayo siya ang gumawa ng kanyang speech. Oo naman. Pero sana mas fact-based at saka yung state of the nation. Alam naman ng tao kung anong kalagayan ng buhay nila, no? Sana medyo dikit sa nangyayari sa araw-araw sa bawat pamilya.